Napakaganda ng kulay. Parang naghahalo yung yellow dun sa pinaka. Ito parang light na pink. Iba rin to. Baby pink. Ano yun, fungicide yun eh. Mapapansin nyo kasi ini-sprayan din yan ng fungicide. Para mag-bloom sila. Tingnan nyo ito. Napaka ganda ng mga. Hello everyone, this is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, kanina pagdaan ko dito sa ating garden, parang meron ako naamoy na humahalimuyak At yan, nakikita nyo ba yung nasa background ko? Ang daming bulaklak, parang bagong bihis dito sa ating garden dahil ang daming mga blooming na mga bulaklak At tingnan natin kasi naiintriga ako dito sa mga halaman na to at bakit ang daming mga bumibili at ang daming may gusto sa kanila At mamaya makakasama natin si Ate Juday para dyan sa ating pagtingin dito sa mga flowering plants na ito. Kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kasama ko ngayon si Ate Juday. Ate Juday, nasa ka na? Tara. Bakit ang dami ngayong bulaklak dito sa garden? May bago na naman tayong mga new arrival plants na pwede nating ibahin naman yung mga bulaklakay nating para di sila nasasawa everyday iba-iba. Oh, pakaganda nito. Dito tayo sa mini dino ornamentals at tingnan natin. At yan, lalapit ko sa inyo yung mga bulaklak para makita nyo kung alam mga itsura. Tapos pag-usapan na rin natin kung paano sila alagaan. Tanungin natin si Ate Juday. Kaya samahan nyo kami. So, ayan, ang daming mga bulaklak dito, itong mga rose, may natin pag-usapan. Ito yung huli natin kasi dito ako nagagandahan. Yan yung mga umaamoy kanina, Pero meron dito, parang santan to. Ano ba to? Ang ganda. Rubia yan. Rubia, this is a rubia. Parang santan yung itsura niya. Meron din mga ganyan, yung katulad sa santan. Pero ibang klase siya, Ang haba niya. Ano ba to? Nagbabaging ba to? Pwede ba to? Gumagapang ba yan? Hindi. Bumubuhaghag na ganyan. Pero ang ganda ng mga bulaklak, Ang ganda. Ang laki. Parang malalaking santan, This one is rubia. Ang pangalan daw. So, ganda. Kung gusto nyo ganyan. But itong alamanda, Pero iba ka. Parang iba korte nito. Ayan. Ang ganda nitong alamanda. Parang ang tawag din sa kanya yung parang kahawig siya ng yellow bell, diba? Yung niya, parang kalahi siya. Dahil ito parang pwedeng gawing igapang sa trellis, Mga ganito. Saka sa bakod. Alamanda yung tawag sa kanya, So, yan. Usong-uso rin yan ngayon. And, ano pa ba yung mga bulaklak na dyan? Siyempre, common na tong mga to. Ano tawag dito? Yan. Mga white angel, Ito, blue ternate. And, dito tayo ngayon pumunta, Ito, mga bulaklak na parang rose. Rose ba talaga sila? Lahi ng rose. Rose. Ganda. Yung mga hybrid variety. Mga hybrid. American rose. American rose. Pati ang ganda naman ito. Ganda, this is an American rose. Napakaganda ng kulay. Parang naghahalo yung yellow dun sa pinaka orange, Tapos, Pitimini. Pitimini. Ito ang mga American rose din to. So, ayun yung mga variety ng American rose. May puti, may kulay, pink. Ayun two-tone ganda. Ay, ang ganda nga. Ang ganda ng two-tone, Ang ganda ng two-tone. And may white dito. Ang ating, ito American rose. Talagang malalaki na sila, talagang malalaki mga petals. Ganda ito, buds pa lang. Ito red naman, Usually red. So ito ang laki. Ito parang light na pink. Iba rin to. Baby pink. Baby pink. Ayan, ang lalaki. So kung gusto nyo malalaki, yung American rose ang talagang inyong bilhin, Tapos ito, kung gusto nyo naman ng mga maliliit, meron ditong tinatawag na pitimini na rose. So sila naman yung maliliit yung pinaka buds, pero kumpul-kumpul yung bulaklak nito, Dami ring buds, Meron akong tilabi dito. Ano ba yan? Apakaliit naman yan. Sobrang liit. Mas maliit pa to sa pitimini rose, Ano kaya yan? Dwarf. Kakaiba, ang liit. So parang hybrid na hybrid to,
Yung mga konti lang yung space sa bahay, ito pwede yung mga ganito. Tsaka yung mga pitimini, no? Ang ganda. Ganda nitong rose nito, oh. Yan, ito. Ito rin, maganda tong isa na to. Yan. And, yan, pag-usapan naman natin, ano, kasi, ito, maraming mga hindi nakakabuhay ng rose, no? Or, hindi na nila napapabulaklak yung mga rose nila kapag halimbawang tumagal na, no? Ayan po, kita nyo, ito, mga pitimini rin ito. Iba rin ng mga variety, no? So, paano ba ginagawang style, te? Pag halimbawang Direct sunlight dapat pag meron silang alagang gusto rose. nila talaga ng araw, ano? Ang mga Tapos, rosas. pagka natuyo na yung mga ganito, katulad nito, bulaklak na yan, putulin na nila yan, nasusupang dyan. Konting dahon lang, tapos bulaklak na ulit. Bulaklak na uli. So, ganun. So, fertilizer naman, siguro yung 14, ano, yung ginagamit, ano, yung triple, complete na fertilizer, ano, yung mga triple. Yung kulay blue. Yung kulay blue. Na, pampabulaklak. Ano yun, fungicide yun eh. Mapapansin nyo kasi ini-sprayan din yan ng fungicide, oh. No? Para hindi fungus, no? So, alaga din ng fungicide. Tapos, meron din, yun yung mga yung dinidilig, diba? Toroge blue yan, no? Tapos, nilagyan ng fertilizer, no? Na complete para mamulaklak sila. Tapos, trim din to, te. Tinitrim din. And, yung mga bulaklak, ang pinaka, talagang technique, tanggalin yung mga lipas na bulaklak, ano? Para mag-bloom sila. Tingnan nyo ito. Napaka ganda ng mga bulaklak niyan. So, yan yung ilan sa mga technique ng pagpapabulaklak ng mga rose. So, ang ganda ng mga rose na ito. Parang ito ba yung mahalimuya kanina? May umaamoy dyan, may scented. May umaamoy nga ito. Parang medyo maamoy ito. Tapos, ayan. So, ang ginagamit na lupa, ito usually ipa yung nandito, no? Mga ano na ipa. Bulok na ipa. Laging basa ba ang lupa nito kailangan? So, ayan. Kung magre-repat sila, halimbawa, re-repat nila, ganyan na rin, at is na rin. Yung pag-repat, hindi na kailangan palitan ng lupa. Ano? Ang bango talaga. And, yung mga dahon, usually, kinukuha nila yung ganyan, tinitrim nila o pag gusto nila igadad. Pero ito, ang daming bulaklak, ang daming possible na bulaklak, no? So, magkano naman to price range ng mga rose? Napakagaganda naman. Benta natin 120. 120. Pinakamababa na yon 120. Meron tayo, tag sa 75. Tig sa 75. Mga small pot. 75 to 120 lang, no? Umura naman, no? Pero ang gaganda niyan. Lalaki na nito, no? Halos lampas na sa may tagiliran ko sa aking hips. Yung laki niya. And, ayan. Tapos, may mga lampas. So, every anong ganito. Pero, pwede sila mag-pre-order. Sa inyong Dalawang page. beses sa 1 linggo may baba tayo na to. So, halimbawa, mag-aabang sila sa page, no? Or pwede naman mag-order na kagad sila, no? Pag napanood nila to. Sabihin nyo lang po na napanood nyo dito. Ang ganda nito. Napaka-multi-petals. Sabihin nyo lang po napanood nyo dito sa Mini Dino Park and Eco Garden na vlog. At, yan, bigyan kayo ng discount ni Ate Juday kapag halimbawang namili kayo sa kanila kasi ang ganda nitong mga rose niya. At talaga ng mga kaakit-akit kasi ang mga rose may mga simbolismo yan, ano? Punta kayo dun sa aking mga video, lagay nyo yung symbolism of color of roses, ano? Meron po mga ibig sabihin yan. Ginawan ko yan ng video before. Pwede nyo yan puntahan para makita nyo kung ano yung mga bagay sa inyong rose, ano? Pero this one kasi mga fresh talaga sila, yung parang naka-planted sila, unlike ng mga nabibili natin, ano? Kung siguro marami ka nito sa bakuran mo, duto ka lang kukuha na ilalagay mo sa mga pang display mo sa altar, pwede rin pong pang display sa mga centerpiece, yan. Usually nakikita naman natin roses, bouquet of roses yung pinabibigay sa mga okasyon, sa mga birthday, no? At napakaganda nito kung magkakaroon kayo nito, no? Tapos kayo na lang mag-arrange, no? Kung halimbawa mapapabulaklak nyo siya ng marami, no? And ayan, ito iba rin to, ibang klase naman yan. Kung halimbawa interesado po kayo,
dun sa mga ganitong bulaklak, kasi ito yung parang ang daming order sa kanila ngayon. Parang mabiling mabili yung mga rose nila ngayon. At kung interesado po kayo dyan, pwede po kayong mag-inquire, no? Sa kanila pa invite tayo kay ate. Ate, invite mo sila. Ayan, punta po kayo sa Mini Dino Ornamentals na page. Yan, makikita nyo po dyan yung Tapos may live selling ka, no? Live selling po, mga 3 beses isang linggo. Yan, 3 times a week nagda-live selling. Pinakamurang live selling sa lahat ng nagtitinda dito sa Bulacan. Wow. O, ayan, pinakamurang live selling na makikita nyo daw. O, pumunta na kayo, bibigyan kayong discount ni Ate Juday. Tapos, umorder kayo ng mga roses kasi ganda-ganda ako. At ayan naman yung ilan lang sa pagpapabulaklak ng rose, kung paano mapapabulaklak. At syempre maganda rin naman sa ating mga paligid ng bahay yung meron kang mga mabubulaklak na halaman, kasi sabi nga magandang pollinators yan, yung mga para makapagpadami ng halaman kailangan natin ng mga bees and mga birds, na pollinators, butterfly, and yan yung malakas maka-attract sa kanila, para maging balanse yung ating ecosystem. So ayan, and yan na po, isang glance na lang sa mga bulaklak. Ito, may mga delivery din sila dito, dami nito, mga chichirika, santan, napakadami. And ayan po yung mga bulaklak ng rose na nakita natin at iba pang mga bulaklak dito sa Mini Dino Ornamentals. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today. At kung interesado kayo sa mga bulaklak na halaman, ayan po, mag-inquire po kayo dyan sa Mini Dino Ornamentals. Lagay ko po dito yung page nila para po puntahan nyo, Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po yung itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo po kami kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo po Hermes Unao or Mini Dino Park and Lake Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!